Welcome back to my channel. Hi guys! Uwi na kami guys. Ay. Ayan. Babalik na lang ako dito mamaya pagkatapos kong kumain. Si RG tulog na din. Saka magsasambay pa din kasi ako ng kinilabhan kagabi. Kaya kailangan ko munang umuwi saglit. Si Arin 2 beses na siyang dumungaw sa labas. Kasi sa labas talaga ako nag-stay. So yan, totoo yan is pinauwi na ako ng guro. Pero nag-worried ako kay Arin kasi bakit umiyak na naman siya? Nagsisimula na naman siyang umiyak. Tingnan niyo ganito sila magbuhat ng ng dayami. Ayan. Kaya kailangan talagang pag magbuhat ka niyan is talagang kailangan isandarmihan muna. Tinignan ko ulit si Arin. Dalawa yung nagbubuhat, si nanay at mag-asawa sila ba, nanay at tatay. Sakit yung ulo ko eh. Hindi pa kasi ako nakatsaa. Pagkatapos kong inayos ko muna yung mga bata, tapos naghatid na ako dito kay Arin. Nakatulog na lang talaga si RG sa ka-ST namin doon. Mabuti naman hindi naman umiyak si RG. Kala ko nung ginagawa ni auntie sa likod ng bahay namin. Naggapas pala siya guys. Ang init pero okay lang magbilad ka sa init kasi malamig naman yung hangin. So, hindi maganda talaga yung pakiramdam ko. Parang nilalagnat ako sa loob lang yung lagnat ko ba hindi lumabas. Bigla na lamang akong alam mo yung giginawin. Tapos yung panglasa yung parang wala kang panglasa ba kumbaga. Ayan, nandito kami sa school ni Arin. Dinala ko na si RG. Gusto din maglaro ni RG, oy. Hindi ko siya sinapatusan kasi nga tawag dito eh. Akala ko madali lang kami si Arin. Hindi ko alam kung bakit umiyak na naman siya. Ayan. Umiyak na naman kasi si Arin. Hindi ko alam kung nung dumating, okay naman. Naglakad kami dyan, okay naman. Pero nang papasok na kami dito, umiyak naman siya. Ayaw niyang pumasok. So sabi ko, dito na lang muna ako mag-stay, sabi ko. Arji! Tingnan si Arji. Nag-enjoy siya dito. Dito na muna kami. Dito na muna kami magtambay sa labas para makita ko kung umiiyak pa rin ba si Arin. Kasi pinapaalis na ako ng teacher. So dito muna kami. Yan yung view namin dito. Diyan sa bahay na blue na yan is may tindahan. Yung mga puno na ganyan guys, ginagawa nila yan ng sinadya nilang taniman yan ng ganyan, tapos kada umaga may dito parang
na dinadasalan nila ba kumbaga. So yun na guys, nakatulog na rin si RG. Ayan. Yung gatas niya guys, pang 5 days niya na yung yung nagluto ako ng giniling na bigas, yung amba yun. Oo. Niluto ko siya talaga ng maigi, tapos nagtimpla ako sa baso, hinaluan ko ng konting asukal, hindi hinaluan ko rin ng gatas na powder na yung lactogen. Hinaluan ko ng konti din. So, ayan. Nagustuhan niya naman. Okay naman siya, wala naman ako nakitang like masakit din siya niya, umiiyak siya palagi, yung ganun hindi naman, normal lang. Hindi kagaya nung pinadedi ko siya nung fresh milk na grabe talaga yung iyak niya. So ito, naghanap na talaga ako ng paraan guys kasi kailangan kong magtipid yung ganun ba. Ayan, binilad ko ulit yung kutsun. Palagi ko talaga siyang binibilad nung, pero actually wala naman ding dito yung parang sa Bisaya kuting ba, wala man. Pero binibilad ko talaga siya. Yung pangsikan na binili ko na yung cabbage at saka cauliflower guys, dyan ko siya tinanim. Yan. Pakita ko sa inyo yan. Dyan ko siya tinanim. Tignan yung butterfly na puti. Yan na. Dito ko na lamang siya tinanim kasi doon wala na akong pangbakod, may net. Yung net ba na green. May bago naman pero ayaw kong gamitin yun, baka magalit sila. Natawa ko kay Aring kahapon kasi nakita niya tong radish na medyo malaki na yung dahon niya. Gusto niyang kumain. Balikan ko si Aring guys. Tignan ko na muna. Natatanggal na yung mga bulaklak ng mustard. Wala na. Hindi ko alam kung anong meron doon sa bahay. Nina uncle. Ano kayo meron doon? Bakit may sayawan? Tignan ko lang saglit si Arin. Tulog naman si RG. Tsaka nakisuyo na rin ako kay auntie pag umiyak si RG is na lamang. Pakihawak saglit. Kumbaga, hindi na ako lalapit dun sa school. Dito lang ako sa may puno ng mangga. Tignan ko lang. Hindi talaga ako mapakali guys. Kasi parang, parang tawag dito Yung dati kasi ganun din talaga yung ginagawa ko. Nagtambay talaga ako sa school din. Para lang, hindi siya umiyak ba? Para lang, syempre, makapasok siya ng school. So, nagulat naman ako bigla. Bakit na naman nag-start na naman siya ng ganito? So, okay lang naman, wala naman akong trabaho sa bahay. Tsaka yung paglalaba, pwede ko naman gawin yun mamaya ulit gabi. Kasi kahapon ng hapon, pag uwi ng mga bata, nilaban ko yung mga uniform nila. And then, sinali ko na rin yung ibang mga damit. Pagkatapos, pinili ko na lang yung binanlawan ko, sinabay ko kasi sayang din yung magpa-dryer ako. Tapos yun lang uniform yung ida-dryer ko. So, minimix ko na. Tapos may iba pa akong hindi nabanlawan kumbaga. So pwede naman yun kahit mamaya na lamang. Dito na ako. Yung isang bata kanina pa yung naglalaro. Dito lang ako palagi nanonood pagka gusto kong balikan tignan ulit si Arin. Yung ganun. Hindi na ako lumalapit doon.
So dito grabe ang taba ng mustard. May iba mataba, may iba hindi. Ganyan like mataba siya. Oh. Yung ito naman payat. Mag-aalauna na wala naman ako narinig. Hindi ko naman narinig si Arin na umiiyak. Pero yung isang bata umiiyak pa rin hanggang ngayon. Kasi dalawa sila umiiyak kanina eh. Sino kaya yung sumilip? May sumilip ba kasi Arin yung sumilip ba? Sumilip nga talaga si Arin. O isa na ako. Naiyak naman ako kasi tinawag-tawag niya pa talaga ako. Nagyango-yango pa yung ulo nga pa anhaon daw ko. Kausapin ko lang siya saglit. Ayan, dito na ako sa may pinto. Okay lang yan hanggang sa bumalik ulit siya sa dati na hindi na siya umiiyak. Ganun naman talaga yun, diba? So, ayan, uwi na ako. So, dito na lang muna po guys. Mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po everyone. Thank you so much. Bye-bye.